August 4, 2023, sa Dasmariñas City, Cavite, nahagip ng closed-circuit television o CCTV ang paglalakad ng mga kapatid na parehong menor de edad. Pero ilang oras ang lumipas, natagpuang walang saplot at naghihingalo dito sa Barangay Burol Main sa Dasmariñas, Cavite ang dalawang magkapatid na parehong menor de edad. Talagang pilit niyang lumaban, pilit niyang kumawala sa isang sitwasyon. Ang ginawa niya, pagulong-gulong siya ng ganon. Sino ang nasa likod ng kalulos-lulos na sinapit ng dalawang paslit? Samahan ninyo ako sa pagtuklas sa katotohanan sa paghahanap ng katanungan sa likod ng krimeng ito. Magandang hapon. Ako si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories. August 4, 2023. Isang residente na nangunguha ng mga kaputi ang nakapansin sa katawan ng dalawang bata. Ang mga paslit puno ng mga pasa at sugat sa kanilang katawan. Nung time na yon ay yun nga, napunta siya doon sa masukal na lugar na yon na may yung bandang gitna ay parang bakante, mayroong parang clear, hindi siya matalahib, mababang damo lang. Pagdating nga niya doon, napansin niya na may dalawang bata doon. Pakituguan kayo! Teka ni! Ang lalaki, walang sinayang na oras at agad na humingi ng saklolo. Sabi niya, akala ko nga patay na eh. Nung nilapitan niya, medyo humihinga pa daw, tsaka gumagalaw. Isa takot niya, pumunta na agad siya sa barangay. Ayan o, tingnan mo. Ay, Diyos ko. Buhatin niya. Sa kuha ng cellphone video ng isang residente sa Dasmariñas, Cavite, makikita ang katawan ng dalawang batang babae na nakahandusay sa talahiban. Dito, nahingi nga siya ng tubig sa akin eh. Ayan o, tingnan mo. Ang mga bata, walang damit sa pang-ibaba, nanghihina, Oo, umiiyak, nahingi siya tubig, bigyan niya tubig. at nag-aagaw buhay. Buhatin niya. Bawal po yun, ma'am. Ano ang sinapit ng mga paslit? Agad isinugod sa pinakamalapit na pagamutan ang dalawang biktima. Makaligtas kaya ang dalawa sa bingit ng kamatayan? Diyos ko. Para masagip naman natin ang buhay. August 4, 2023, nang matagpuan na nag-aagaw buhay ang dalawang bata. Sa masukal na talayban sa Dasmariñas City, Cavite, ang mga paslit walang suot na damit pang ibaba. Tad-tad din ng mga sugat at pasa ang mga biktima. Saan banda sir yung nasa video? Dito po yon, itong portion na ito, tatandaan mo yan. Ito, parang bakante na ito. Dito na sa area na to. Dito. Dito yung video natin. Si Maria dito. Si Maria. Actually, nung nakita sila ng isang witness natin, yung witness natin na yun ay nangangaputi siya dito. Yung 8 years old natin. Gumapang siya. Oo. Talagang pilit niyang lumaban, pilit niyang kumawala sa isang sitwasyon. Ang ginawa niya, pagulong-gulong siya ng ganon, so nakarating siya doon. Okay. Pero hindi na siya nakakatayo. Ayan o, tingnan mo. Ay, Diyos ko. Buhatin niya. Parehas na akong babae. Agad silang dinala sa pinakamalapit na ospital. Samantala, nung mga oras na yun, Chili, Maria, asan na kayo? hinahanap naman ni Yolanda, hindi niya tunay na pangalan, 35 years old, ang dalawa niyang anak na sina Chini, 8 years old, at Maria, 4 years old. Hindi nila tunay na mga pangalan. Chili, Maria! Nay, hindi niyo po ba kasama yung dalawa? Ha? Hindi. Eh di ba sabi ko sa'yo, nabantayan mo yung mga kapatid mo. Pagkagising ko po kasi, wala na po sila. Ha? Eh bakit nasaan? Nung bandang 12, bumili pa ako. Tapos hinahanap ko po anak ko. Sabi ko naman po, wala po sumusunod sa akin. Inano ko po sa 12 years old kong anak. Tinanong ko, nakita niya po, sabi niya rin po, sumunod at di niya rin daw po alam. Simula nung pagising niya, di po niya nakita. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, dumating sa kanilang bahay ang isang kawani ng barangay. Nandito po ba yung mga anak ninyo? Hindi nga, wala nga eh. Kanina ko pa hinahanap.
pagdating po ng mga barangay, ano ho yung sinabi po ng mga taga-barangay sa inyo nung magkita po kayo? 2 batang kalilitan, may nakita. Ayun po, bago tinakbo na po nila ako sa daska, sabi ko, Noy, baka yun yung anak ko. Kasi sumunod daw sa akin, na hindi ko naman po nakita dun sa palengke. 2 bata kasi na dinala sa ospital kanina. Parang sina Jenny at Maria. Mamatay ka! Halika, sumama ko! Pero may kutob na ho kayo, alam po ka, yun yung 2 anak po ninyo. Medyo kinakabahan na ho kayo ng mga panahon na yun. Ano sabi po kasi ng nanay ko, sumunod daw po sa akin. Sa sinabi ng nanay ko po, may natagpuan 2 bata. Kinabahan na pa ako dun. Agad na nagtungo sa ospital si Yolanda. Dok, ano ba nangyari sa anak ko? Makakaligtas ba sila, Dok? Dok, sabihin mo sa kanila ano nangyari sa mga anak ko! Sa ngayon ho, hindi pa po namin alam ang eksaktong nangyari pero matindi ho ang pinagdaanan nila. Tila pinalo sa bibig, may marka ng sakal sa leeg, may hematoma at open wounds. May suspecha rin kaming sila ay nagahasa. Maria, dito nanay. Maria, sino gumawa nila? Ayaw! Outright po ba sir, yung nirelay ng ospital ay ang sabi po sa mga pulis ay mayroon pong 2 minor de edad na inabuso po dito? May dinalang minor de edad, allegedly victim ng rape. Yung 4 years old, hindi ko makausap. Parang ano lang, umot lang po, yung ganun lang. Hindi yan ito, nanay. Nanay, nangyari. Bakit nangyari ito? Sino gumawa nito? Jenny! Anak ko! Himalang nakaligtas ang magkapatid sa matinding pinsalang tinamo nila sa kamay ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Ano nararamdaman niyo ng mga oras na yun, Nay? Masakit po. Ano po panghinayang po. Ang dami na ginising ko ang anak ko. Ba't nangyari? Yung mga ganun po. Gaano po kasakit bilang ina na makita niyo po yung mga anak niyo na gano'n ang sitwasyon po nila? Masakit po kasi nangyari po sa anak ko yun, yung 4 years old. Kung makikita ko nga lang po yung time na yun yung gumawa nun, ewan ko po kung ano nagawa ko. Dumating ang mga pulis sa ospital at sinimulan ang investigasyon. Kailan niyo po sila nakita? Huli ko po silang nakita kaninang umaga lang. Bago po ako magpunta ng palengke para po mamili po ng mga gulay na pangbenta ko. Pagising ko po, wala na po sila. Naisip ko po baka pumunta po kay nanay. Titignan po namin ang CCTV sa location. Sige ho. Salamat po. Nakuha namin yung information ay about mga past 2 p.m. na. Ano ang tunay na sinapit ng magkapatid? At sino ang may gawa nito sa kanila? Himalang nakaligtas ang magkapatid na sina Chini, 8 years old, at Maria, 4 years old, mula sa bingit ng kamatayan. Ang 2 bata natagpuang nag-aagang buhay sa masukal na lugar sa Dasmariñas City, Cavite. Ayon sa medical legal report mula sa City Health Office ng Dasmariñas City, nagtamo ng mga bali sa mga buto sa dibdib, pagdurugo sa ulo at katawan at mga sugat sa mukha ang batang si Chini. Ito pong si alias Chini na 8 years old at si alias Maria. Yung 8 years old po natin, ano po yung mga pinsalang tinamo po niya? Marami siyang pasa sa katawan, mayroon din siyang sign na parang sinakal. Talagang kita mo yung mga hematoma niya, may mga mark siya. Lumabas yung result, kinagabihan nung pangyayari. Minor na blood clot sa ulo, indication na may ginamit na matigas na bagay, hindi lang natin alam kung anong bagay na yun. So parang head trauma sir, pinapok siya. Oo, parang gano'n. Kinaya ng gamot. Dapat operahan, pero kinaya ng gamot after a few days. So hindi na siya naoperahan. Samantalang nagtamo naman ng mga sugat sa mukha, leeg, braso at binti si Maria. Ito namang 4 years old na si Maria, talagang matindi rin ang tama. Kung ano yung sinapit ng isa, ganun din ang mga marks sa katawan. Mostly nasa liig, may mga sign na sinakal sila. Ito nga ang isa ay
may ooperahan dapat kasi may bali siya sa ribs. Bakit mo kaya nagkaroon ng karakudo? So maaaring kamay lang ang ginamit o di kaya object na hard object. Bukod sa mga sugat at pasa, kumpirmado ring pinagsamantalahan ang dalawang bata. Sa ating medical legal examination. And based dun sa findings, talagang mayroong sign na inabuso sila. In fact, si Chini, yung 8 years old, ay kailangan pang tahiin yung private part niya para lang maibalik dun sa normal. Sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen? Kalunos-lunos ang sinapit na magkapatid na sina Chini at Maria. Kumpirmadong ginahasa ang dalawang paslit sa isang talahiban sa Dasmariñas City, Cavite. Sino ang nasa likod ng krimen? Paano makasagip naman natin ang buhay? Ikatlo at bunso sa 4 na magkakapatid, sina Chini at Maria. Grade 2 na si Chini, habang nasa kindergarten naman si Maria. Nagtitinda ng gulay sa palengke ng Dasmariñas ang ina ng magkapatid na si Yolanda. Siya na rin ang nagtataguyod sa kanyang 4 na mga anak matapos makipaghiwalay sa kinakasama noong bagong panganak ang bunsong si Maria. Pili na po kayo, mga sukit! Fresh na fresh po itong mga gulay! Fresh mo talaga yan? Ayun po! Ito ba? Bawang na rin ba? Yeah, very Bawang. good. Okay. Ilang piraso po? Yan. Okay na yun. Ito, magkano pa ate? Ito, ano na, 20 na lang para sa'yo. Thank you po. Balik po kayo. Kwento ni Yolanda, nakasanayan na ng mga anak niya na pumunta sa palengke tuwing umaga. Isingin mo na lang kapag mag-aagahan na kayo, ha? Sige po. Sige. As na ako. Sige po. Ingat po kayo, Nay. Okay. Sinabi niyo kanina, sumunod po sila sa inyo. Ano po ba dapat yung gagawin nila? Sabi ko po sa kanila, pag nakaramdam kayo ng gutom, sumunod kayo, magdala kayo ng pumunta kayo doon. Tapos, minsan po, pag napunta, may dalang gulay. Opo. Yung malunggay nga po. Mula nga sa kanilang bahay ay dumiretso nga yung magkapatid dito sa mismong kalsadang ito patungo dapat sa isang palengke kung saan nagtitinda ang kanilang ina. Ang layo nito mula sa kanilang bahay papunta sa palengke ay may distansyang 3 hanggang 4 na kilometro. Sir, dito po sa lugar po natin ito, ano po ba yung mga naganap po dito bago nangyari actual na krimen dito sa Bacanting Norte? Naglalakad yung dalawang bata natin. Ate, pagod na ako. Sandali na Tama lang. po na tayo. Sandali na lang. Malapit na rin tayo, Tin, eh. Pagod na ako eh. O, sige. Sagit lang, ha? Then, siguro napagod sila kasi mga nilakaran nila, mga 2 kilometers na eh. Nagpahinga sila. Habang nagpapahinga, isang lalaki ang tumawag sa dalawang bata. Opo. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Dasmariñas City Police, napasa kamay nila ang mga kopya ng closed circuit television o CCTV. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang pagdaan ng magkapatid na Chini at Maria habang daladala ang malunggay at mais papunta sa palengke. 7:43 dun sa CCTV niya. Pag pansinin natin, mayroon siyang puti na actually hindi mo ma-recognize. Meron siyang puti na, ayan, may dumadaan siya ng puti. Okay. Then kasunod niyan, mayroong dalawang bata na sumunod. So, yan, nakikita natin yung dalawang bata sumunod. Sa mga sumunod na minuto, makikita ang isang lalaki na kapatid ang pabalik-balik sa talahiban. Then at about 8:06, yun na yung time na lumabas naman siya. Sa isa pang kuha ng CCTV,
ang lalaki mula sa Talahiban makikitang sakay ng isang bisikleta at nagtatakip pa ng mukha. Ito naman, ito yung kanina nakita natin lumabas siya sa crime scene. Nakabisikleta Nakabisikleta. So dito sa mga 150 meters away doon sa crime scene na yon, may isang kainan doon at ito yung CCTV na nakuha natin nung pa-exit na siya. Sino ang lalaki sa CCTV? Mabayaran ko kayo doon. At may kaugnayan kaya siya sa sinapit ng magkapatid na sina Chini at Maria? Ito po yun. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga pulis matapos dalhin ang magkapatid sa Talahiban. Lumabas ang lalaki sa kalsada, sumakay ng kanyang bisikleta at saka umalis. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng parehong lalaki sakay ng bisikleta habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ayan, ito siya. Yung sunod. Ayan. Pa-exit na siya. Galing siya dito sa crime scene. So, yun pa rin yung suot niya. Then, tracking going to Aguinaldo Highway siya. So, sinusundan natin. Napasakamay ng mga pulis ang iba pang mga kuha ng CCTV kung saan dumaan ang lalaki sakay ng bisikleta. Wala siyang pangtaas. Hindi na natin tinigilan yan. Talagang sinusundan natin. Mayroong mga time na walang CCTV. Intersection, walang CCTV. So, kailangan nating i-explore lahat yung direksyon para sundan lang natin kung saan siya pumunta. Napagtagpi-tagpi ng mga pulis ang mga kuha ng CCTV hanggang sa matukoy nila na dumiretso ang lalaki sa isang construction site sa General Trias, Cavite. Dito na rin siya inaresto ng mga pulis. Aljon Iso. Aljon Iso, arestado ka. Naaresto ka namin sa salang pagnagasa. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado. Kung ikaw ay walang kakayanan, ang korteng siyang magtatalaga para sa iyo. Ang lalaki, kinilalang si Aljon Iso, 21 years old, at isang construction worker. Actually, hindi natin siya nahuli on that day mismo, no? It took us 4 days bago natin siya nahuli. Sa hot pursuit. O sa hot pursuit natin. Fortunate lang tayo dahil nung ginawa natin yun ay nakita natin yung bisikleta. Kasi alam natin yung direksyon na pinuntahan niya. Kaya lahat ng kalye doon ay tinitingnan natin. Sir, sa dulo. Sa pagkakahuli sa suspect na si Aljon, dinawit nito ang isa pang suspect na kinalang si Mark Lester Gagasin, 21 years old. Sir, maniwala ko kayo sa akin. Hindi ko ginalaw yung mga bata. Sir, tinuro lang ako eh. Yung pangalan niya si Mark Lester. Sir, siya talaga may kasalanan nun, sir. Hindi naman ako eh. Aga, napatawag ka. Ayon sa salaysay ni Aljon Iso sa mga pulis, Ayan yung mga batang yan, laging dumadaan yan dito eh. Lapitan mo, tapos palapitin mo dito. umaga bago nangyari ang krimen, inutusan siya ni Mark Lester na abangan ang magkapatid na sina Chini at Maria na dadaan malapit sa Talahiban. Sige na, dali na. Ilan ba tayo na? Tingnan na. Madami naman siya. Very good. Neng, titinda kayo? Opo. Nga. Mais. Wala po. Kaso wala pa lang pambayad dito eh. Nandun yung pera ko eh. Pwede bang doon ko na kayo bayaran? Doon. Mabayaran ko kayo doon. Sige po. Diyan lang naman po. Dito lang. Tara. Nagpahinga sila. Ayon sa kwento nitong suspect nating nahuli, parang pinagplanuhan na nila na may aabangan silang bata dito. Niyaya nila na pumunta doon dahil
bibilhin daw yung paninda nila. Ate, balik na kaya tayo. Paano yung bayad nila? Kailangan natin kunin yun. Tingnan mo kasi, ang layo na natin sa kalsada. Saglit lang. Nang madala raw niya ang dalawang bata sa talahiban, sinabihan siya ni Mark Lester na siya na ang bahala sa dalawang bata. Sige na pre, ako na bahala dito. Narinig daw ni Aljon ang sigaw ng mga bata, kaya binalikan niya ang dalawa. Hindi na raw niya nakita ang kasamahang si Mark Lester sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa pahayag ni Aljon sa mga pulis, naging suspect na rin sa krimen si Mark Lester. Nung pag-amin niya, mayroon siyang idinawit na isa pa na di umano kasama niya. Kasama niya nung isinagawa ang krimen. Siya daw yung nag-utos sa kanya na kunin yung bata. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories ang dalawang suspect. Kwento ni Aljon, si Mark Lester ang may gawa ng karumal-dumal na krimen. Madalas daw kasing makita ni Mark Lester ang mga bata na dumadaan malapit sa talahiban papuntang palengke. Kaya kilala na niya ang dalawa. Sinabihan niya po ako ng August 4 ng Friday. Pumunta po siya sa may bahay. Sabi niya po sa akin, samahan mo ako. Kasi may inaantay ako laging dalawang bata. Dapat ng River Park. Tawag ko po, sabi niya po sa akin, gagawin yung dalawang bata, bibili ko yung dala nilang malunggay sa mais. Pagtawag ko sa dalawang bata, lumapit po ako, dala ko po yung bike. Sabi ko, Neng, sumama kayo sa akin, bibili malunggay nyo. Sumama po yung dalawang batang usa, hindi ko na pinili. Pag-akit ko sa may damuhan, sabi niya sa akin, sige ako nang bahala rito, kaya ko na to. Sabi niya, magbukat lang daw ako sa baba. Antayin niya ako sa may karsada. Doon lang daw niya po ako babayaran ng 500. Tapos po ng mga ilang minuto, umakyat po ako. Pinarinig ko yung umiiyak na bata. Hindi po ako umakyat. Sabi niya po sa akin, kung anong narinig po, wala ka dapat narinig. Mariing pinabulaan na naman ito ni Mark Lester. Tinatanggi ko po ako sa akin dahil ako po yung tinuturo niya suspect sa ginagawa niyang krimen. Bali po nung araw na yun, pauwi po ako nung nangyaring krimen, pauwi po ako galing Gentry, may mga pruweba po kami, CCTV footage. Pero base sa mga kuha ng CCTV, ayon sa mga pulis, si Aljon Iso lang ang posibleng may gawa ng krimen. Sa investigasyon ng Dasmariñas City Police, si Aljon ang nagdala sa dalawang bata sa talahiban. Posibleng dito na raw niya sinaktan at sinakal ang dalawa. Hanggang sa mawalan sila ng malay. Nang akalaing patay na ang mga biktima, dito na raw niya hinalay ang magkapatid. Ngunit dahil idinawit ni Aljon ang kasamahang si Mark Lester, isinama na rin siya sa investigasyon. Anong theory niyo po, Hepe? Paano niya po na-immobilize yung dalawang bata po? Sa tingin namin kahit wala siyang gagamiting object, yung muscular strength lang niya, kaya na niyang immobilize kasi yung ating mga bata talagang medyo typical na maliliit siya. May mga isiniwalat rin daw ang mga biktima sa kanilang ina. Doon po sa ospital, nung nagkausap po kayo ng inyong pong mga anak, ano po yung mga ikinwento po nila sa inyong mga detalye nang ginawa po sa kanila nung suspect po nung oras na yun? Ano po,
ano daw po sila, sinakal, sinipa, sinuntok sa tiyan, pinalo sa ulo, binato po ng bato. Nahanap sa kasong panggagahasa ang mga suspect na sina Aljan Iso at Mark Lester Gagasi. Kasalukuyan silang nakapiit sa custodial facility ng Dasmariñas City Police Station. Yung kaso nila, base sa ating batas, talagang maximum penalty. Dahil wala na tayong ngayon, death penalty. So life imprisonment, reclusion perpetua, yung kanilang kakaharapin kung sakaling makumbikto sila sa krimen na ito. Dagdag pa ng mga pulis, may mga dati ng kaso si Aljon Iso. Itong si Aljon, previously charged na rin siya ng mga 4 na crimes dito sa Dasmariñas. May theft siya, incident. Involved din siya sa robbery. At mayroon siyang acts of lasciviousness na kaso. Samantala, wala namang record sa mga pulis si Mark Lester. Ayon sa ina ng mga biktima na si Yolanda, hindi kilala ng kahit sino sa kanyang pamilya ang 2 lalaki. Matinding hirap man ang pinagdaanan ng mga anak. Malaking pasasalamat pa rin ni Yolanda na buhay sila Chini at Maria. Babantayan ko po hanggang sa lumaki, hanggang gagabayan ko naman po. Iingatan niyo po sila? Iingatan ko po sila. Hustisya ang sigaw ni Yolanda para sa sinapit ng 2 niyang mga anak. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas sa katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan. Ako si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.